Good day everyone, I am Rebel Quitoles and I am here to present the lesson 3, Listen, Look, Listen and Learn, which are titled, Why are social contexts, interpersonal relationships, and emotional well-being important to student learning? For the first principle of this lesson is the principle 13, which is called Learning is situated within multiple social contexts. For the meaning of it, this principle emphasizes that learning is not isolated activity, but it is influenced by social context in which it occurs. It recognizes that individuals learn best when they can connect new information or skills to prior knowledge experience within the social environment. For example, for this one is yung pag nagtatanong tayo sa mga estudyante ng halimbawa ng mga anyong tubig, pwede nating sabihin, class, magbigay nga kayo ng anyong tubig. And pag wala silang maisip, pwede nating sabihin na, may makikita ba kayong ilog na sa likod ng bahay ninyo or tabi ng bahay nyo? Or anong, pag sabi nilang oo, yan ang isa na yan halimbawa ng anyong tubig, ilog. And doon na nila maisip na, okay, mga ganun pala yung mga anyong tubig. Katulad ng ilog at mapapaisip nila yung mga lawa and dagat. Parang ganito dito sa Principle 13. Yung kaalaman nila dati is makokonect natin sa bagong kaalaman. Katulad sa sinabi kong example, di ba nagtanong tayo kung ano yung magbigay ng halimbawa ng mga anyong tubig at hindi alam ng mga estudyante. And sinabi natin if may ilog ba sa likod ng kanilang bahay. Then sabi ng mga estudyante, meron. Then sabi natin yung ilog is halimbawa ng anyong tubig. And doon nila may connect yung prior knowledge nila kasi alam nilang ilog yung nasa likod nila pero hindi nila alam na anyong tubig. Yung term na anyong tubig, new knowledge yun. Alam yung ilog naman is all prior knowledge, old knowledge, na combine yung dalawa. Kaya sabi ng mga estudyante, anyong tubig pala yung ilog. Get yung sa principle na ganito, sa principle na 13. Ipagsama natin yung lumang knowledge sa bagong knowledge. Principle 14. Interpersonal relationships and communication are critical to both the teaching-learning process and the social-emotional development of students. This principle highlights the importance of positive relationships and effective communications between teachers and students, as well as among students themselves. It recognizes that these relationships and interactions not only facilitate the teaching and learning process, but also contribute to the social-emotional well-being and development of students. Sa principle na ito, hina-highlight nito yung magkaroon ng relationship yung student and teacher. To the point na yung student is kaya niya magsabi ng kahit ano sa teacher niya. Kasi pag gano'n yung nangyari, yung student is nagiging open siya and nade-develop yung pagiging social-emotional niya. And yung tong teacher naman is nakikinig and nagbibigay ng payo. Yung parang magkuya o mag-ate lang sila. Hindi lang puro pag-aaral, hindi lang tungkol sa pag-aaral yung pinag-uusapan. Kasi pag yung mga bata is na-feel nila appreciated sila, mas lalo pa nilang gagalingan. And pag napipil nila na belong sila sa isang grupo o sa isang klase, mas pinapakita nila yung kanilang kulay o kanilang ugali. Parang dito yon. Kasi pag yung bata is kayang sabihin yung mga gusto niya, magiging bukas siya and mas napapakita niya yung katangian niya. Gato dito is magkakaroon ng interaction, magkakaroon ng interpersonal communication between two or more people. Pag sabi natin intra-personal, ito yung kinakausap mo yung sarili mo. One person lang yung nagsasalita. Sa Principle 14, mas priority niya interpersonal relationships para magkaroon ng communication. Hindi lang sa teacher and student,
kundi sa student and student, para walang competitive and lahat is aangat. Magkakaroon tulungan, teamwork, gato sa Principle 14. Additional dun sa Principle 14, kasi pa magkaroon ng ganun yung relationship between the students and teachers, yung mga estudyante, nakikipag-participate sila ng mas maayos. And katulad ng sinabi ko, bukal sila, yung kaya nila magtanong ng mga question na para mas mapalinaw. Kasi most likely yung mga nangyayari sa mga classroom, pag sabi ng teacher natin na, guys, may tanong ba kayo sa topic natin kanina o ngayon? Sabi ng mga estudyante, wala. Pero pagdating ng kinabukasan, pagtatanungin natin kung ano yung natutunan nila, wala silang masabi. Kasi nahihiya yung mga estudyante. Kaya sa Principle 14, tinatalakay ito, parang tinatarget ito, pinufokusan nila to para magkaroon ng, hindi para di mahiya yung mga estudyante. Pero yung ibig sabihin ng hiya is positive, hindi negative, hindi yung binabastos ng mga teacher. Kasi hindi yun talaga yung target dito. Positive yung target dito na relationship, tsaka yung pagiging hindi mahihayin ng mga estudyante in a positive way sa Principle 14. This Principle 15 naman is emotional well-being influences educational performance, learning, and development. This principle recognizes that students' emotional well-being plays a significant role in their educational performance, learning outcomes, and overall development. It emphasizes the importance of addressing students' emotional needs and creating a positive emotional climate within the learning environment. Katulad sa sinabi ko sa 14, parehas lang naman siya sa 15. Pero dun sa 14 kasi, yung focus niya is yung interaction. And dito naman sa 15 is yung emotional well-being na. Kasi 'di ba pag sa interaction is pag nagkakaroon ng interaction is gumaganda yung well-being ng estudyante o mga tao. Ganun yung sa 14 interaction. Yung well-being naman na develop is sa 15. Oh, yung tanong dito is ano yung bunga kapag maganda yung well-being ng isang tao? Sa Principle 15, pag maganda yung well-being ng estudyante, emotional well-being pala, yung performance nila sa edukasyon and learning and development is mas gumaganda. Kasi yung halimbawa, yung mga estudyante, pag napipili appreciated sila, mas ginagalingan pa nila. Pag ramdam nilang napapakinggan sila or ramdam nilang belong sila sa isang grupo or isang classroom, katulad sinabi ko, is mas gagalingan pa nila. Yung emotional nila is mas gumaganda. Kasi pag halimbawa lang to di ba yung mga pag broken sila and pag nag-aaral sila o sasabihin mo na sa mga bagay-bagay is hindi lang maintindihan. Kasi yung utak nila is nahihilo, parang iba yung pakiramdam nila. Yung emotional well-being nila is ang baba, hindi maganda. Pag tuturuan mo yung isang tao na masaya, pag tuturuan mo sila, maalala nila, mas maintindihan nila na mas mabilisan kaysa sa mga broken na tao. Ganito dito sa 15. Thank you for listening and watching, and sayonara.